Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father. I glorify the name of Yahweh, the Almighty God, because He has given us importance. He breathed into us, into our nostrils, His breath, so that we may live, so that we may become alive. We were created in His image and likeness. And so we must be thankful and honor the one who created us, Yahweh. And I thank Jesus Christ because of His redeeming blood. The blood of Jesus Christ is priceless. So yung breath, the Almighty Father, bigyan niya tayo ng hininga. He breathed into our nostrils. Si Jesus Christ, sinave tayo by His blood. So, ang laki ng value natin. So, importante tayo kay Almighty Father. We are His treasure. We are His inheritance. And so we must return to our Father because we are His and He is ours. Si Almighty Father. May imprint si Almighty Father sa atin. Kaya ang mga tao, pag hindi nila kilala si Almighty Father, they have this hollowness in their hearts. They are not fulfilled. But now, because we all know our Father, we know where we came from, we are joyous because we have hope in a future with our Father through the blood of Jesus Christ. And we can talk to our Father in Jesus Christ through the power of the Holy Spirit, guiding us and comforting us. Last time, no, we read Jonah. Jonah chapter 1 and 2. So, nabasa natin dito sa Jonah, itong book of Jonah, it's not for the people of Nineveh. It's for the servants of the Almighty Father. For the prophets, for the preachers, for the pastors, for the lay ministers, for the deacons, for all who wants to follow Jesus. Itong book of Jonah. Recap natin, ano? So, itong si Jonah, kinausap siya ni Almighty Father. Hindi niya naman nakita si Almighty Father, pero he heard a voice. Dahil pag nagpe-pray tayo kay Almighty Father, naririnig natin ang kanyang boses, a voice behind our ears. Nabasa natin, di ba, sa book of Isaiah. That's through the power of the Holy Spirit. Disobedient si Jonah. Ayaw niyang sundin ang ipinagutos sa kanya ng Almighty Father, kaya ang ginawa niya, tumako siya. Pagtakas niya, sasakay siya ng ship, no? Nagpunta siya sa pier. Yung pangalan ng pier ay Joppa. Joppa means beautiful. Yun ang ibig sabihin ng Joppa. Kaya nga, diba, pero wala noon na letter J. Bago lang na-invent ang letter J. So, ang Joppa, ang pagpo-pronounce sa Hebrew ay Yopa. So, ibig sabihin ng Yopa ay beautiful. Pero, di ba, pag ang isang tao, Spanish word ng beautiful, ano, guwapo, tsaka guwapa, doon galing, ano, Yopa. Yopo, na doon galing ang salita. Kasi ang words nag-evolve.
Dito galing ang word na Tagalog ng Tagalog ba yung gwapo? Spanish yun, ano? Gwapo at gwapa. Kasi ang ibig sabihin ng Yopa or Jopa ay beautiful. So ito ay Pierre, ang pangalan ay Yopa. Ang punta ni Jonah, pupunta siya ng Spain. Kasi kung i-check niyo sa map ngayon kung ano ang modern day Tarshish, Spain, ang layo from Yopa to Tarshish. So kung by plane, more than 5 hours ang punta, travel time from Yopa to Tarshish or Spain. Ang layo ng gustong puntahan ni Jonah, di ba? Para lang takasan ang utos sa kanya ni Almighty Father. Pero si Almighty Father, pwede naman niyang pigilan si Jonah na dun pa lang na hindi siya magpunta ng Joppa, di ba? Pero inalaw ni Almighty Father, sige, sakay ka ng barko, punta ka ng Tarshish. It's because may plano si Almighty Father, and that is to make His power known to the people, para mas lalong kumalat ang pangalan ni Almighty Father. Kaya may purpose si Almighty Father. Na kahit na nag-disobey si Jonah, alam ni Almighty Father yun, pero God purpose it to happen so that His name may be glorified at mapapakalat lalo ang name niya. Dahil alam natin na yung sinakyan na barko ni Jonah, may mga mariners yon. So ibig sabihin, pag mariners, kung saan-saang nakakapuntang lugar. Kaya pwede silang mag-testify, alam mo, may nakasakay kami dati, pangalan Jonah, prophet siya ni Almighty Father, itinapon lang namin siya sa dagat, tumigil na yung wave, tsaka yung strong wind. So magpapakalat ngayon ang pangalan ni Almighty Father, no? So may positive na mga mangyayari o nangyari dahil sa pagiging disobedient ni Jonah. At si Jonah naman ay nilulun ng isang great fish. Dito naman, nung nilulun si Jonah ng isang great fish, natuto naman si Jonah magpakumbaba. Training ni Almighty Father kay Jonah. So, hindi lang ito basta story, kundi merong lesson na tayo mapupulot, no? Na natuto si Jonah magpakumbaba. Kasi tayo dito sa mundo, araw-araw tinuturuan tayo ni Almighty Father. Bakit? To be perfect like our Father. To be like Jesus Christ. Kaya araw-araw nakaka-experience tayo na mga bagay na ayaw natin. Pero yung mga bagay na yun ang magtuturo sa atin ng patience at saka magpapahumble sa atin. At dahil doon, may mga positive na mangyayari. Ano yung positive na mangyayari? Kahit negative yung experience niya, magiging positive yun because of the Almighty Father. Dahil magiging perfect tayo like Jesus, like the Almighty Father, gaya ng tatay natin. Kaya dito, no, nagpe-pray si Jonah, nakita niya yung importance ng pagsunod kay Almighty Father, pati yung pagpapakumbaba na hindi niya matatakasan si Almighty Father kahit saan pa. Dahil si Almighty Father, He created all things. Kayang kontrolin ni Almighty Father lahat. Sa ngayon, may mga tao na matitigas ang ulo. Pwede ni Almighty Father kontrolin naman lahat eh. Pero binibigyan tayo ng chance to return to our Father. So binanggit ulit dito, no, sa Book of Jonah, na pati yung mga tao na may mga idols
or nag-worship sa mga graven image. Mga baliwala ang kanilang mga sinasamba dahil ang powerful si Almighty Father. So dito na tayo sa Jonah chapter 3. Now the word of the Lord came to Jonah the second time. Kasi yung first time na dumating yung word ni Almighty Father kay Jonah, yun yung tumakas siya, di ba? Dito sa chapter 1 of Jonah. Ngayon, kaya sinabing second time, kasi pangalawang pagkakataon na dumating ulit na inutusan siya ni Almighty Father. Arise, go to Nineveh, the great city, and preach to it the message that I tell you. Pumunta ka sa Nineveh, sa isang napakalaking syudad or lugar, at i-preach ang message na sasabihin ko sa iyo, sabi ni Almighty Father. So naririnig ni Jonah ang boses ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father ang background ng ugali ni Jonah, pero kahit na anong ugali ng tao, kung gusto ni Almighty Father na gawing kanyang prophet, gusto kanyang maging religious leader, gusto kanyang mag-serve sa kanya, gagawin ni Almighty Father yon. Dahil meron siyang si Almighty Father, faithful siya sa lahat ng kanyang mga anak. Lahat tayo, binibigyan niya ng chance. Kaya si Jonah, inutusan niya, no? Pangalawang pagkakataon, na magpunta ng Nineveh. Para kung ano man ang message ni Almighty Father, i-relay niya sa mga tao. Verse 3. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city. Kaya si Jonah, nagpunta siya ngayon sa Nineveh. Ngayon yung Nineveh, exceedingly great city. Ibig sabihin, napakalaki yung lugar ng Nineveh. Hindi pwedeng isa lang araw libutin niya. At syempre, walang kotse noon, no? Wala namang mga transportation noon. At naglalakad lang si Jonah, hindi naman siya nakakabayo o donkey, wala. At saka mas maganda yung naglalakad si Jonah para lahat ng tao na ano niya, na yung mga nadadaanan niya, mga bahay, ganon, hindi madali, hindi mabilis ang takbo. Kasi kung kotse or karitela, mabilis yun, di ba? Pero pag maglalakad ka, bawat tao, bawat bahay na mapupuntahan mo, yung mga liblib na lugar, ganon, ha? Pero yung mga tao ngayon, may internet na kasi, mabilis na yung communication. Noon, hindi mabilis. Kaya, 3-day journey in extent, lilibutin niya yung buong city. 3 araw. Hindi mabilis yun, ano? Dahil 3 araw yun. Nakakapagod yun. Magsasalita ka sa mga tao, lalakad ka, aawayin ka ng mga tao. Hindi madali yung pinagawa ni Almighty Father kay Jonah. Akala natin madali, no? Dahil binabasa lang natin. Pero hindi madali to. Yung mga tao ngayon, madali lang ang nagagawa nila. Pero kung kayo, nahihirapan kayo ngayon, mag-share ng Word of God, mas lalo na si Jonah. Dahil ito, naglalakad lang siya. At wala siyang support. Mag-isa lang siya. So, sino ang kasama niya? Si Almighty Father. Si Almighty Father nagbibigay sa kanya ng pagkain. Hindi natin alam kung paano siya binibigyan ng pagkain ni Almighty Father. Okay? So, wala siyang kasama ng ibang tao. Verse 4. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Unang pasok pa lang niya sa city, first day. Sumigaw na agad siya. Si Jonah. Sinunod na niya si Almighty Father. Kung hindi pa siya naka-experience ng na lunukin ng isang great fish, hindi pa niya susundin si Almighty Father. Ganito tayo katigas ang ulo. Lahat naman tayo eh. Tuturuan tayo ni Almighty Father. So ito, pagpasok ni Jonah sa Nineveh, sigaw agad siya. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. In 40 days time. Ibig sabihin, bibigyan ng 40 days ang mga tao to repent.
Nakikita natin, no, yung 40 days, parang importante. Kasi 40 days and 40 nights na nag-fasting si Jesus Christ. So, it's purging, no? 40 days and 40 nights din si Moses, no? Kasama niya si Almighty Father. Dun sa Mount Sinai, ibinigay ni Almighty Father kay Moses yung 10 Commandments. Pagbaba ni Moses from Mount Sinai, nagniningning si Moses. Because of the gloriousness of the Almighty Father, nahawahan si Moses. Ano pa yung 40 days and 40 nights? 40 days and 40 nights yung ulan dun sa Noah's Ark, no? Kay Noah. 40 days and 40 nights din nung si Elijah ay nagpunta sa Mount Horeb. Yung travel time niya, 40 days and 40 nights. Naglakad lang, ang hirap nun. Anong ginagawa ng mga tao nun? Tapos tayo ngayon, puro tayo reklamo. 40 days and 40 nights naman itong Nineveh para magbago at humingi ng tawad kay Almighty Father. Si Jesus Christ, 40 days siya nag-stay sa kanyang mga apostles after niya mag-resurrect. No? Kasama niya yung mga apostles. 40 days yon. Tapos, ito namang mga Israelites nung nasa desert sila, 40 years. Binabanggit ko lang yung 40, no? 40 years na nasa desert, paikot-ikot ang mga Israelites. 40 years for Judah to mourn. Pati si Judah, nag-mourn siya for 40 years. Ngayon, ito namang Ezekiel chapter 29, no? Tingnan natin ano dito sa Ezekiel chapter 29, yung prophecy against Egypt. Na binanggit dito sa Ezekiel chapter 29 verse 11, the foot of neither man nor beast will pass through it, no one will live there for 40 years. Binanggit yung 40 na naman. So 40 is a purging, no? I will make the land of Egypt desolate among devastated lands, and her cities will lie desolate 40 years among ruined cities. And I will disperse the Egyptians among the nations and scatter them through the countries. Yet this is what the sovereign Lord says, at the end of 40 years, I will gather the Egyptians from the nations where they were scattered. No? Nabasa na natin to sa Zechariah, diba? Yung binabanggit lagi ay 40. At magiging uninhabited yung place for 40 years. No? Nakalagay sa Ezekiel chapter 29. So yung 40, ibig sabihin is a purging or clearing out. Removal of impurities or weeding or eradication of uncleanness. Kaya dito, binabanggit, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Dahil in 40 days, dapat humingi na ng kapatawaran kay Almighty Father. Verse 5 of Jonah chapter 3. So the people of Nineveh believed God. Naniwala ang mga tao kay Almighty Father. Binigyan kasi sila ng warning ni Jonah. Proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Ibig sabihin, para mag-mourn or lament, humingi ng kapatawaran, kailangan nilang mag-fast. So hindi kakain yon. At isusuot nila ay sackcloth, sako yung gagawin nilang damit. At ang mga tao from the greatest to the least, ibig sabihin sa pinakamayaman, sa pinakamakapangyarihan, hanggang sa pinaka mahirap na tao, sila lahat gagawin ito. Ihingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. So pati yung king of Nineveh, no? Itong Nineveh ngayon, modern day Iraq. Pati yung king, tinanggal niya yung kanyang robe,
yung kanyang pagkadamit ng mga mamahalin, at ang nagsuot siya ng sako. At umupo sa ash. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles. At inutos niya yon, ginawang decree, ginawang isang law or kautusan na dapat gawin ng mga tao. Lahat ng mga tao sa buong Nineveh. Saying, let neither man nor beast, herd, nor flock taste anything, not let them eat or drink water. Pati mga flock, pati mga animals, kasakasamang naglament, utos ng hari ng Nineveh. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Titigil ng kasalanan ang mga tao. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? Para hindi tayo mamatay, para hindi tayo maparusahan, itigilan natin ang ating mga kalokohan, ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father, humble ourselves before the Creator. Yun ang ginawang law or decree or kautusan ng King of Nineveh that time. Pero nabasa natin sa Book of Nahum, di ba? Nagkasala uli ang mga tao. Dahil mas unang naisulat ang Book of Jonah. Mas naunang nabuhay si Jonah compared kay Nahum. Verse 10, then God saw their works, that they turned away from their evil way. Nakita ni Almighty Father, nagsisi ang mga tao. From the greatest to the least, nagsisi. Pati mga animals, no? Inutusan ng king, pati mga animals, hindi dapat kumain, mag-mourn lahat. And God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. Pinatawad ni Almighty Father ang mga tao, at hindi niya na sisirain pa ang Nineveh. Dahil nga, humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Lahat ng tao, even the beasts, nag-fast sila, nag-mourn, no? Naglament sila. Um, 40 days yon, ganun ang kanilang gagawin for purging. Dahil nga inikot ni Jonah yung city 3 days. Inisa-isa niya yung lugar. Na kahit napakalaking lugar, susundin niya, sinunod niya si Almighty Father. Dahil tinuruan siya ni Almighty Father to be humble. And to follow the commands of the Almighty God. Now, this is the last chapter of Jonah. Jonah chapter 4. Kasi 4 chapters lang ang Jonah. Chapter 4. But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. Nagalit si Jonah. Nagalit si Jonah. Dahil pinatawad ni Almighty Father yung mga tao sa Nineveh. Feeling ni Jonah, napahiya siya. Napahiya siya sa tao, kaya nagalit siya. Verse 2, so he prayed to the Lord and said, ah, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Di ba, Lord, ito yung sasabihin ko eh, kaya nga ayokong sumunod sa'yo. Sabi ni Jonah, kaya nga ayokong sumunod sa'yo. Prayer niya to, no? Ibang klaseng prayer ni Jonah. Kasi ang prayer, ibig sabihin na pakikipag-usap kay Almighty Father. At kasi meron tayo kay Almighty Father relationship because He's our Father. So prayer ang pagpe-pray is yung communication, no? Ikipag-communicate tayo clearly. Hindi tayo nag-chant, hindi tayo nagbababble ng kung ano mang words. Yung babbling, yung salita ng salita, wala namang kakwenta-kwenta, walang flow. Yun ang babbling. Pag ang pray,
may flow kung paano gusto mong kausapin si Almighty Father, ano ang mga request mo. Hindi yung paulit-ulit na mga prayers. Kasi yung paulit-ulit ka, you are babbling, you are chanting. It's not from the Almighty Father. That's not what the Almighty Father wants. Ang gusto ni Almighty Father, maayos ka makipag-usap, diretsohin mo yung sarili mo. Hindi naman kailangan na bukasin mo yung bibig mo. You can pray, gamitin mo yung heart mo and your mind mo, no? Kahit tahimik ka, pwede ka mag-pray. Kaya nga itong si Jonah, nagalit si Jonah, disappointed, unhappy. Ito na nga ba sinasabi ko, Lord sabi ni Jonah. Nung nandun ako sa lugar ko, kaya nga ayoko, kaya nga tumakas ako, alam ko nang mangyayari. Sabi ni Jonah. Therefore, I fled. Tumakas ako previously to Tarshish. Tumakas ako papuntang Spain, no? For I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness. Kilala kita, alam ko ugali mo, Almighty Father, kasi ikaw gracious ka, you're merciful, slow to anger, hindi ka madaling magalit. At abundant in loving kindness. Ang dami mong loving kindness. Ano ba yung loving kindness? Affection, fondness, devotion sa atin, si Almighty Father, because we are His creations. Yung hininga niya, ibinigay niya nga sa atin eh. Si Jesus Christ nga, ibinigay niya nga sa atin eh. Ginawa nga niya tayo in His image and likeness because He is abundant in loving kindness. Napakabait ng tatay natin. Attached sa atin si Almighty Father. Ito yung meaning ng mga loving kindness, no? Soft spot. May respect sa atin. Friendship, closeness, reverence sa atin si Almighty Father. Familiarity. Weakness. Kaya malambot ang puso ni Almighty Father sa atin. Lalapit lang tayo sa Kanya. Kahit kasalanan tayo, lalapit tayo sa Kanya. Lumalambot na agad ang puso ni Almighty Father. Slow to anger. Kasi tayo ang weakness niya dahil mahal na mahal niya tayo. And He is loyal to us. Dedicated. Tayo, hindi tayo loyal kay Almighty Father. Pero siya loyal siya sa atin. Lahat ibinigay sa atin ni Almighty Father. Tayo, ano ba naibigay natin sa tatay natin? Wala. Anong naibigay natin? Hindi counted yung pera. Hindi yun ang tunay na kayamanan. Ang gusto ni Almighty Father, sundin natin siya. Dahil pag sinunod natin si Almighty Father, lahat na makukuha natin yung ating inheritance. Pag hindi natin sinunod si Almighty Father, hindi natin makukuha ang ating inheritance. Dahil ang gusto ni Almighty Father, obedient children, uphold justice, mercy, and righteousness. And humble ourselves before our Father. On our own, hindi natin makagawa yun. Galing lang yung makabutihan ng Almighty Father na kukuha natin sa tatay natin. At kung tatanggapin natin, makukuha rin natin yun. And at the same time, ipinadala niya si Jesus Christ for us. Ang dami nating support. Si Jesus Christ, ang Holy Spirit, si Almighty Father, lahat na. Kaya alam ni Jonah na mabuti si Almighty Father, na paghihingi tayo ng kapatawaran, hindi na magagalit si Almighty Father. One who relents from doing harm. Ayaw na ayaw ni Almighty Father manakit. Gusto yung kaya nga si Almighty Father, pigil na yung sarili niya. Pinipigilan niya yung sarili niya sa galit. Kaya nga kung magalit si Almighty Father, isang bagsakan na lang sa last days. Dahil si Almighty Father, pag nagalit,
Durog tayo lahat. Kung lagi-laging nagagalit si Almighty Father, lagi tayong durog. Lagi tayong crushed, no? Dinikdik, parang mga ano yung mga dinidikdik ng mga halaman? Ganun na, parang pulverized, ha? Pinipigil ni Almighty Father yung kanyang sarili to harm people. Pero kailangan gawin ni Almighty Father to teach us lessons. Kasi hindi tayo magigising. Para maalala natin yung tatay natin. Ginagawa ni Almighty Father. Na we experience tribulations. To remember the goodness of the Almighty Father. Verse 3 of Jonah chapter 4. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Sabi ni Jonah, patayin mo na lang ako, Almighty Father. Kasi mas mabuti pang patayin na lang ako kaysa buhay ako. Kasi nga, mixed emotion si Jonah. May nahihiya siya, frustrated siya na bakit hindi naparusahan. Tapos, baka sabihin nagsisinungaling siya. Kaya mixed emotion siya at alam niya na si Almighty Father very loving. So may mga servants of the Almighty Father na kagaya ni Jonah, no? Mas malala pa kay Jonah tayo, mas malala pa tayo kay Jonah. Kahit hindi tayo worthy, even just to say the name of our Father, binibigyan tayo ni Almighty Father ng rights para mapurihan natin ang pangalan niya. Dahil tayo bang anak niya tayo? Tanggap niya tayo? Dahil kay Jesus Christ, nagiging maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. Nakakalapit tayo sa tatay natin because of Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, hindi sapat ang mga blood ng mga bulls and goats or kahit ano pang mga animals para makalapit tayo sa tatay natin. Verse 4. Then the Lord said, is it right for you to be angry? Tama ba na magalit ka sa akin, Jonah? Sabi ni Almighty Father. Tingnan mo si Jonah pa nagagalit kay Almighty Father. Kakaiba talaga si Jonah, di ba? Siya pa nagagalit kay Almighty Father. So itong book of Jonah para to sa mga prophets of the Almighty Father, sa mga servants niya, sa mga lay ministers. Pastors, preachers, no? Verse 5, so Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. Umalis ngayon si Jonah sa Nineveh. Lumabas siya ng city ng Nineveh. Kasi nga nagtatampo siya. No? Nagagalit siya na, ba't hindi naparusahan niya? Nagpakahirap ako hindi naparusahan. Gusto niya maparusahan yung mga tao sa Nineveh. Ba't kaya nasa si Jonah? Na? Iba talaga ang tao kumpara kay Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Itong si Jonah gusto niya maparusahan yung mga tao. Kaya nandun siya sa city, nag-aabang siya sa labas ng city. Tingnan natin kung itutuloy ng Almighty Father ang kanyang gugunawin niyang city of Nineveh. Nag-aantay si Jonah. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade. So nasa labas siya ng city, gumawa siya ng shelter na para doon siya mag-stay.
till he might see what would become of the city. Kasi inaantay niya kung anong gagawin niya sa city. Naantay pa. Umaasa siya na sisirain ni Almighty Father yung Nineveh. Napaparusahan niya mga tao. Kaya nandun siya sa labas ng city. Ganun, iba-iba ang mga servants ni Almighty Father, yung ugali. Pero tanggap ni Almighty Father, no? Yung ugali natin na mga wickedness, tanggap niya. Basta hingi tayo ng kapatawaran at papakumbaba. Hindi-explain sa atin ni Almighty Father naman eh. Hindi naman siya basta-basta gumagawa ng mga kanyang plano nang hindi niya ini-explain sa atin. Naiintindihan niyo ba ako? Ina-explain ni Almighty Father. Hindi ko alam kung sa inyo ina-explain. Ina-explain ni Almighty Father. Kaya ito, hindi naman ni Jonah nakakausap ng malakas na boses si Almighty Father, no? Kundi, at the back of your ears, naririnig niya yung boses ni Almighty Father. So, gumawa ng shade or shelter. Si Jonah, dahil inaantay niya kung ano mangyayari sa city. Verse 6, and the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah, and it might be a shade for his head to deliver him from his misery. Kasi nga mainit ang ulo ni Jonah, parang ano siya, malungkot na mixed emotion. Kaya nung nandun siya, gumawa siya ng shelter. Si Almighty Father, kinokonsole niya si Jonah. Kaya itong Book of Jonah, hindi to para sa mga tao sa Nineveh, kundi para ito sa atin na mga servants of the Almighty Father na nagtitiwala sa Kanya. Kasi may mga tao na, Lord, parusahan mo sila, drugin mo sila. May mga ganang tao, di ba ngayon? Padala ang bagyuhin niyo po sila, Lord. Saktan niyo po sila, karma nila yun. Ay, masama yun. Kaya hindi gusto ni Almighty Father yun. Ayaw na ayaw niyang masaktan ng kanyang mga anak. Pero nasasaktan ng kanyang mga anak dahil gawa natin. Ha? Bakit na nilulun si Jonah ng isda? Gawa niya. Dahil nag-disobey siya kay Almighty Father. Nagdidesisyon siya ng kanyang mga sarili. Ng kanyang sarili. Kaya tayo lagi natin isisik si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, pagmamahal ang binibigay niya sa atin. Slow to anger. Kaya nga dito, binigyan niya pa ng shade si Jonah. May shelter si Jonah. Gumawa siya ng shelter para mag-aantay siya kung ano mangyari sa city. Si Almighty Father naman, binigyan siya ng shade para sa kanyang ulo to deliver him from his misery. Para hindi siya mainit ang ulo, maging kalmado man lang si Jonah. So Jonah was very grateful for the plant. Hindi natin alam kung anong klaseng plant yun, ano? Pero yung plant na yon ay gumagapang kasi nakalagay dito. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah. So gumagapang yung plant. Hindi natin alam kung anong klaseng halaman yun. Pero si Jonah, grateful for the plant. Verse 7, but as morning dawned, the next day, God prepared a worm. Kinabukasan, nung magdodawning na, mag-uumaga na, naglabas na yung araw, no? God prepared a worm, and it so damaged the plant that it withered. May uod kumain dun sa plant na ipinadala ni Almighty Father as a shade for Jonah. Kaya, nung kinain ng uod, nag-wither or natuyo yung halaman na nag-cover sa head ni Jonah. Verse 8, and it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind, and the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. Hindi lang nagkataon, kundi pinadala ni Almighty Father ang isang mainit na itinaas yung araw, mataas na mataas yung araw. Kaya parang hihimatayin na si Jonah kasi sobrang init, wala siyang shade.
Nag-aantay siya sa labas ng city kung ano mangyayari. Wala siyang shade. Para na siyang hihimatayin. Kasi so that he grew faint. And the sun beat on Jonas's head. Mainit na hangin, no? Nawala yung, anong tawag doon? Nawala yung lamig ng hangin. Uminit. Tapos yung sun, mataas ang araw. Kaya nga, the sun beat on Jonas's head so that he grew faint. Hinihimatayin. Then he wished death for himself and said, "It's better for me to die than to live." Pangalawang beses na naman niya na sinabi, "It is better for me to die than to live." Diba? Pero nung una, yung sabi niya itapon siya sa dagat. Ibig sabihin, gusto na ni Jonah na mamatay na rin. Tapos yung pangalawa, "It is better for me to die and to live," dito sa verse 3 of Jonah chapter 4. Tapos inulit na naman niya dito sa Jonah chapter 4 verse 8. So mabilis pa pang hinaan ng loob si Jonah. Ayoko na mabuhay, mabuti pa mamatay na lang ako. Mabilis pang hinaan ng loob si Jonah. Kasama naman niya si Almighty Father. Kasi na-frustrate siya. Naintindihan naman siya ni Almighty Father. Kaya kinakausap pa rin siya ni Almighty Father. Verse 9, "Then God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" Dapat ba na magalit ka dun sa halaman? Sabi ni Almighty Father kay Jonah. And he said, "It is right for me to be angry even to death." Ganito makipag-usap si Jonah kay Almighty Father. Mas mabuti pang mamatay na lang ako, no? At galit ako hanggang kamatayan. Dahil nga, yung plant nasira. It is right for me to be angry even to death. Verse 10, "But the Lord said, you have had pity on the plant for which you have not labored, nor made it grow, which came up in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock?" Sabi ni Almighty Father. Kasi sabi ni Jonah, karapatan ko na magalit ako kasi yung plant nasira. O yung plant nasira na hindi naman ikaw ang nagtanim. Hindi naman ikaw ang nagpalago ng plant. Pero nagagalit ka, nalulungkot ka nung nawala yung plant. Pero yung mga tao sa Nineveh na kinakaawaan ko dahil humingi sila ng kapatawaran, yung malaking city na yon, 120,000 persons ang nandun. Pag pinarusahan ko yun, mapupulverize yung mga 120,000 persons na yun. Ikaw halaman, kinaawaan mo. Ako kinakaawaan ko, sabi ni Almighty Father, yung 120,000 persons na magsasuffer ng aking galit. Pinatawad ko sila. Ikaw wala ka namang karapatan na hindi ka naman ikaw ang nagtanim ng plant. Pero nalulungkot ka nung namatay. Ako malulungkot din ako dahil 120,000 persons ang maapektuhan. Na yung mga taong yun cannot discern between their right hand and their left. Hindi nila alam kung ano ang tama o mali. Kaya naawa ako sa kanila. At in addition to that, meron pang may mga animals, livestock. Sabi ni Almighty Father. Maawain si Almighty Father. Kapareho ni Jesus Christ. Dito sa Exodus chapter 32 verse 11 to 14, pero umpisa natin sa 7, no? Ito yung time na ang mga Israelites ay gumawa sila ng golden calf. Basahin natin Exodus chapter 32 verses 7 up to 14. "And the Lord said to Moses, Go get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molded calf and worshipped it and sacrificed to it. This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and indeed
It is a stiff-necked people. Ang titigas ng ulo ng mga tao na yon, ng mga Israelites na yon. Inilabas ko sila from the land of Egypt. Pero ang tigas ng ulo nila, gumawa sila ng golden calf. Verse 10 naman. Now therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them. Papatayin ko sila, sabi ni Almighty Father, dahil galit ako sa kanila. And I will make of you a great nation. Promise ni Almighty Father, papatayin niya o sisirain niya yung mga Israelites na inilabas niya from Egypt. Anong sabi ni Almighty Father? And I will make you a great nation. Ibig sabihin, yung lahi ni Moses. Gagawing great nation. Anong sagot ni Moses? Verse 11. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Why should the Egyptians speak and say, he brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from your fierce wrath and relent from this harm to your people. Pinigilan ni Moses si Almighty Father. Pinapacify ni Moses si Almighty Father. Kahit na sinabi ni Almighty Father na, I will make you a great nation. Sinabi niya kay Moses yon. Pero si Moses, ayaw niya. Dahil naawa siya sa mga tao. So, testing ito ni Almighty Father kay Moses. Nakapasa naman si Moses. Dahil binigyan, sabi, I will make you a great nation, sabi ni Almighty Father. Pero si Moses ayaw niya. Dahil ayaw niyang maparusahan yung mga tao. Dahil, sabi niya Moses, mapapahiya tayo, Almighty Father, kasi inilabas mo sa Egypt yung mga tao. Tapos ngayon, mamamatay sila sa mountains at i-consume mo sila from the face of the earth. Tatanggalin mo sila sa mundo, sa mukha ng mundo. Buburahin mo sila sa buong mundo. Turn from your fierce wrath and relent from this harm to your people. Huwag ka nang magalit. Verse 13, remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self. Tandaan nyo po, si Abraham, Isaac, and Israel, nag-promise kayo sa kanila. And said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of you, I give to your descendants, and they shall inherit it forever. So the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. Pinacify, no? Napacify si Almighty Father nung kinausap siya ni Moses. Dahil si Moses nun yung parang nagmi-mediate sa mga Israelites, tsaka kay Almighty Father, nagre-relay ng message. Pero itong si Jonah, kakaiba siya, di ba? Pero bakit inalaw ni Almighty Father na ganito ugali ni Jonah? Para makita natin. Para ma-inform tayo ng mga tao, iba-ibang ugali. At tanggap tayo ni Almighty Father. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya at magpakumbaba. Isa pang example, no? Itong kay Jesus Christ, yung sa Redeemer natin. Sa Luke chapter 9, verse 51 to 56. Dahil gusto ni Jesus Christ dumaan ng Samaria. Kasi from Galilee pupunta ng Jerusalem. Para makapunta ng Jerusalem, dadaan ng Samaria kasi nasa gitna yung place eh. No? Nasa gitna yung place ng Samaria or yung land ng mga Samaritans. Yung land ng mga Samaritans, hindi sila pure na mga Israelites kasi hindi sila napaalis ng lahi ni Manase. No? Nabasa natin, di ba? Kaya hindi sila pure na Israelites. May mga lahing taong labas sa kanila na hindi taga doon. Ngayon, ibang ugali nila kasi nga hindi sila pure na Jew or pure na Israelite. Dadaan doon si Jesus Christ. Pero ayaw padaanin ng mga Samaritans. So, basahin natin Luke chapter 9, verse
51. Now it came to pass, when the time had come for him to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. So Jesus, and sent messengers before his face. And as they went, they entered the village of the Samaritans to prepare for him. But they did not receive him. Ayaw din ang tanggapin si Jesus sa village ng Samaritans. Because his face was set for the journey to Jerusalem. Kasi nga, dadaan doon para magpunta ng Jerusalem. Ay, ayaw nila. Dahil merong animosity, no, na nararamdaman ang mga nasa Jerusalem doon sa mga Samaritans sa Jerusalem. May nararamdaman silang animosity. Hindi sila bate. Tuloy natin. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? Sabi ni James at John, magkapatid, na anak ni Zebedee. Si John, na alam naman natin na siya yung inutusan ni Jesus Christ na magsulat ng Book of Revelation. At si James, siya yung unang napatay na apostle na naka-record sa Bible, naka-record sa New Testament. Siya lang yung kaisa-isang apostle na naka-record sa Bible yung kanyang pagkamatay, no? Pinatay siya. Ngayon, immature pa sila dito. Kaya sabi ni James and John, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? Gusto mo ba tumawag tayo ng ng apoy, na bumaba galing sa heaven para maputupok yung mga tao na yan na ayaw tayong padanin? Si James at John yun. Verse 55, but he turned and rebuked them. Pinagsabihan ni Jesus Christ si James and John and said, you do not know what manner of spirit you are of. Sabi ni Jesus Christ, hindi niya alam, you do not know what manner of spirit you are of. Sabi ni Jesus Christ, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Dumating ako, sabi ni Jesus Christ, for the Son of Man, dumating dito sa mundo na to, hindi para sirain ang buhay ng tao, kundi para isave ang tao. Tapos bakit tayo kukuha ngayon ng fire? Kukumaan natin yung fire na tupukin ang mga tao. Hindi natin gagawin yon. So pinagsabihan ni Jesus Christ. Kaya nga di ba laging kasama ni Jesus Christ, James, John, tsaka si Peter? Kasi yung tatlong yun ang makukulit. Kailangan i-train ng mabuti dahil nga immature, no? Dahil yung iba pang mga apostles, alam na nila may background na, like si Andrew, kapatid niya si Peter. So hindi kasama lagi si Andrew, although isa siya sa mga 12 apostles, pero ang laging kasama na Jesus sa Garden of Gethsemane. Di ba lagi nababanggit si Peter, James, and John? Kasi nga, dinatrain ni Jesus. Kaya ang tawag ngayon ni Jesus kay James and John, Boanerges, no? Sons of Thunder. Kasi nga gusto nila magpatawag ng thunder para tupukin ang mga tao. Pero hindi yon ang gusto ni Jesus Christ. Okay? So nakikita natin dito yung pagkakapare-pareho. Ditong si Jonah, gusto niyang matupok yung mga tao sa Nineveh. Gusto niyang maparusahan. Pero si Almighty Father, abundant in loving kindness. Gaya ni Jesus Christ, kahit hindi sila padaanin ng mga Samaritans, abundant in loving kindness din. Ayaw niyang masira ang mga buhay ng mga tao. Dito naman kay Moses, sa Exodus, testing to kay Moses, ni Almighty Father. Ano ang ginawa ni Moses? Pinigilan niya yung galit ni Almighty Father. Inexplainan niya si Almighty Father. So tayo, ganon din tayo. Hindi tayo mag-wish ng bad things for our brethren. Sana mapatay siya. Sana kakarmahin yan.
Hindi ganun ang gusto ni Almighty Father. Kung ganun tayo, hindi tayo anak ni Almighty Father. Hindi tayo kaibigan ni Jesus kung ganun tayo. So, anong gagawin? Ipagpapray natin yung mga tao na makapaglapit kay Almighty Father. At lumapit din kay Jesus Christ. No? Dahil pag sinabi natin, Lord, tupukin niyo po yung mga kalaban naman, yung mga tao ngayon, tupukin niyo sila. Mamatay sila, kainin sila ng lupa, gano'n. Bumuka ang lupa at sunugin sila. Magpadala kayo ng isang malaking apoy para mawala na yung mga kalaban. Hindi gano'n ang gusto ni Almighty Father. Hindi gano'n si Jesus Christ. Kasi may nakikita ako sa internet noon, nag-aaway-away, nag-debate yung mga tao kung ano ang tamang religion. Nagdedebate sila. Pareho silang gano'n. Parehong mali. Ayaw ni Almighty Father noon. Para malaman ng mga tao na tayo ay anak niya, kailangan natin na mamuhay na kagaya ni Jesus Christ, kagaya ng tatay natin. Hindi tayo mananakit ng tao. At dapat ay meron tayong love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Mga fruits of the Holy Spirit. Kaya si Almighty Father, tinuturuan niya tayo. Si Jesus Christ, tinuturuan niya tayo. Kaya nga si Jesus Christ ang ating example na kahit na pinatay ng mga tao. Si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi tayo mag-wish ng kasamaan sa ibang tao. Dahil kung ganun tayo, hindi tayo anak ni Almighty Father. Hindi natin gusto na magkagulo na ang mundo na to. Hindi natin gusto yun. Na, nagkakagulo na mga mundo, mapapalitan na ang liderato, mapapalitan na mga leader, may mga nagkukudeta na. Ayaw ni Almighty Father. No? Yung mga rebelde. Ayaw ni Almighty Father, naging rebellious tayo. Dahil kung dito lang sa mundo, rebellious tayo, paano pa kay Almighty Father? Di rebellious din tayo. Ganun yung ibig sabihin nun. So ngayon, tinuturuan tayo ni Almighty Father. Tinuturuan tayo ni Jesus to be like Him. Kasi Jesus Christ ang ating pattern. Dahil sa mahal tayo ng tatay natin. Gusto ng tatay natin makuha natin ang ating inheritance. Gusto ni Almighty Father ibigay sa atin lahat, abundance. Ibigay sa atin ang eternal salvation. Ibigay sa atin ang mansion niya. Ibigay sa atin ang lupa na to, ang New Jerusalem. Ibigay sa atin ang love, joy, and no more pain and sufferings. Lahat gusto ibigay ni Almighty Father, lahat ng mga magagandang bagay. Kaya tinuturuan niya tayo. Titrain niya tayo dito sa mundo. Thank you, and God loves us all so much.